May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Masakit mawalay sa mga taong mahalaga sa atin, lalo na't karugtong siya ng ating buhay. Kaya ang bawat araw na hindi siya kasama ay nagdudulot ng kirot sa ating damdamin. At wala tayong ibang hihilingin na dumating ang pagkakataong makasama siyang muli. Mga kaibigan, narito po ating tambok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang bukas. Lumabas ka rito! Umalis ka sa pamahay na ito! Alis! Huwag mo akong kalagyan! Nasasaktan ako! Wala akong pakialam kung masaktan ka. Ang gusto ko, umalis ka na rito sa pamahay ko. Dahil ayoko nang makita ang pagmumukha mo! Alis ka! Wala kang kwentang tao! Jobert! Pupuntahan ko na sa silid ang anak ko! Gigisingin ko siya! Hindi ako alas na hindi ko siya nasama! Wala kang anak na isasama! Dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Hindi ko siya hayaang lumaki na kasamang babaeng gaya mo! Immoral! Hindi ako immoral, Jobert! Ano ba tawag sa ginawa mo? Hindi ka nahiya. Ang kapal ng mukha mo. Niloko mo ako ni Risa. Akala mo yata hindi ko matutukasan ang ginawa mong panloloko sa akin? Alam mo kung bakit ko nagawa yun? Pinagtaksilan mo pa rin ako! At hindi ko pwedeng mapalagpas yun. Ayoko nang makisama pa sa gaya mo. Kaya lumayas ka na. Layas! Hindi mo na ako kailangan ipagtabuyan! Aalis ako! Pero isasama ko si Sophie! Di ka ba? Hindi mo siya maisasama. Dito sa akin ang anak ko. Dahil ayoko lumaksya na ikaw ang kasama. Isang babaeng walang kwenta. Lumayas ka na bago magdilim ang paningin ko at kung ano pang magawa ko sa'yo! Nasaan pong mama ko? Sophie, anak. Wala na siya. Umalis na. Iniwan ka na niya. Hindi po totoo yan. Anak, may ginawang kasalanan ng mama mo. Kaya nga nahihiya na siyang umuwi rito. Gusto ko po makita ang mama ko. Hindi na kailangan, anak. Walang mabuting maituturo sa iyong nanay mo. Hindi mo siya dapat hanapin. Mama! Love ko po si mama. Hindi tayo love ng mama mo. Dahil kung love niya tayo, hindi siya gagawa ng masama. Ano po ba masamang ginawa ng mama ko? Sumama siya sa ibang lalaki. Dahil ayaw na niya sa atin. Mas mahalaga sa kanyang ibang tao kaysa sa atin. Hindi po totoo
Sophie, anak, hindi naman kita bababayaan. Kaya kalimutan mo na ang mama mo. Hindi siya mabuting ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong iniyak mo dyan? Ayoko na po. Anong ayaw? Tanga ka ba? Masama po kasi. Wala ka namang inaagrabyadong tao. Bakit? Meron ka ba sinaktan? May niloko ka ba? Wala, diba? Ang dali-dali nga ng pinagagawa ko sa'yo. Kasi po. Ay, tama na! Tama na! Ayoko nang marinig pa yung sasabihin mo, ha? Gawin mo na lang yung gusto ko para nagkakasundo tayo, okay? At saka bibili natin yung gusto mo. Basta sumunod ka lang. Maliwanag ba? O sige na, huwag ka nang umiyak. Mag-ready ka na. Maya-maya lang sisimulan mo na yung trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, magsasayang ka lang ng oras. Arman, hindi kasi ako mapalagay. Pero hindi mo naman nakakausap pa. Sabi ni Perlita, halos hindi raw pinalalabas ng bahay si Sophie. Pagkagaling sa school, sa loob ng bahay na lang ito. Bakit? Hindi rin niya alam. Kaya nga lalo lang ako nababahala. May naririnig ba siya na sigaw na baka sinasaktan si Sophie? Wala naman. Tahimik nga raw lagi yung bahay eh. Oh. Lalo na kapag naroon si Sophie. Baka naman walang problema. Yung nagkwento lang sa'yo ang nag-iisip na meron. Mas nakakatakot nga yung ganun. Kanina ko pa kayo hinihintay ni Sophie. Ay naku, nag-shopping kami ni Sophie. Tuwan-tuwa nga siya kasi marami kaming nabili. May ipinang-shopping kayo? Wala naman akong binibigay na pera sa'yo ah. Ha? Next week pa ang sweldo ko. Jobert naman, ano ka ba? May online business ako. Reseller ako ng kung ano-ano, kaya kumikita ako. Ganun ba? Oo. Oh, anak, ano yung mga nabili mo? Damit po at laruan. O bakit ganyan itsura mo? Dapat matuwa ka dahil binili ka ng Mama Erica mo ng damit at laruan. Masaya naman po ako, Papa. Parang hindi naman. Ay, pagod lang yan si Sophie. O sige na, Sophie. Doon ka muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka, okay? Mahal, salamat ah. Dahil hindi mo pinababayaan si Sophie. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tuturing ko siyang parang tunay na anak. Lalo na, wala pa tayong anak. Kaya lahat ng panahon ko sa kanya lang. Hindi nga ako nagkamali. Kaya tama lang na wag nang magpakita pa yung nanay ni Sophie. Takot siya sa'yo, di ba? Saka, wala siyang karapatan kay Sophie. Masama siyang babae. Mahahawa lang ng kalandian niyang anak ko. Ang tita Erica mo mag-aasikaso sa'yo. Oo. Bakit parang hindi ka masaya na may makakasama ka na? Hey, okay ka lang, Sophie? Opo, Tita Erica. Good. Kaya anak, kapag may kailangan ka, pwede mong sabihin kay tita Erica mo. Opo. Pero, dapat itatawag mo na sa akin, Mama Erica, ha? May mama na po ako. Di ba iniwan niya na kayo? Kaya ako nang magiging bago mong mama.
Sigurado ka ba sa desisyon mo, Jobert? Oo naman. Kailangan ni Sophie ang bagong ina. Hindi naman patay ang nanay niya. Ayoko nang magkaroon pa siya ng kahit anong kaugnayan kay Narisa. Siya pa rin ang nanay ni Sophie. Wala siyang kwenta, Lucas. Huwag mo sabihing nasasaktan ka pa rin sa ginawa niya. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan na lang kayo para sa inyong anak? Isa pa, meron ka na rin kasama. Andiyan na si Erica. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sophie? Anong ginagawa mo rito sa harap ng bahay namin? Kanina ka ba rito? Opo, Aling Perlita. O bakit ka umiiyak? Halika doon sa loob ng bahay. Halika. Aling Perlita. O ano? May problema ka ba, Sophie? Ayoko na po. Ayoko na po. Anong ayaw mo? Yung pinagagawa po sa akin ni Mama Erica. Nakakadiri po. Anong nakakadiri? Lagi naman tahimik ang bahay niyo. Si Mama Erica po. Oh, Pinag-uubad niya ako ng damit. Tapos, pinaharap niya ako sa webcam. Habang may kausap po siyang taga-ibang bansa. Ang bastos po nila. At saka kung ano-ano pong pinagagawa sa akin. Dahil yun ang utos ng matandang lalaki. Nakachat niya. ano? Opo! Ayoko na po! Hindi ko na po kaya! Dahil alam ko pong mali ang pinagagawa niya! Ayoko na po! Ayoko na! Sophie, wala ka dito sa bahay nung dumating ako. Naandun ka pala sa bahay ng Perlita na yon. Nainip lang po ako dito sa bahay. Binabad mo na ba sa Pride detergent powder yung mga labahin? Sinabi ko sa'yo yung kanina, di ba, bago ako umalis? Opo, ginawa ko po. Tsaka hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Sorry po. Tsaka sinabihan din na kita, ha? Wala ka sasabihin kahit ano sa kahit na kanino. May sinabi ka ba kay Perlita? Sumagot ko! May sinabi ka ba sa kanya? Ano? Nagkwento nga sa akin si Sophie. Umiiyak pa nga siya eh. Hayop siya. Napakabata pa ng anak ko pero ginagamit niya sa kung anong karaswaan. Pinagkakakitaan niya si Sophie. Ang alam kong tawag sa ginagawa niya, cyber sex trafficking. Pinagkakakitaan niya si Sophie. Binebenta niya sa mga foreigner na nakakachat. Walang hiya siya. Hindi na siya naawa sa anak ko. Gusto niya sirain ang kinabukasan ni Sophie. Narisa, ayoko sana makialam eh. Pero maling-mali ang ginagawa ni Erica. Hindi ko mapapatawad ang walang hiyang iyon. Maghaharap kami! Buksan mo itong pinto! Mga walang hiya kayo! Buksan mo itong pinto!
Ano kailangan mo? Bakit mo hinahayaang babuyin ng babae mo ang anak ko? Ano ba sinasabi mo? Tinuturuan ni Erika ng kalasuan ng anak ko. Pinagkakakitaan niya. Napakasama ng kinakasama mo! Nerissa, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Hindi masamang babae si Erika. Hindi sa katulad mo. Pinagtatakpan mo siya? Siguro dahil pinagkasundoan ninyo na Saan mauuwi ang pagtatalong yon ni na Jobert at Nerissa? Paniwalaan kaya ni Jobert ang mga sinasabi ng dating live-in partner tungkol kay Erika? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Olive Madrideos bilang Nerissa. Ninapatan ang tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinangad kundi ang lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya, ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Jobert, halika na. Tulog na tayo. Ay, hindi pa ako inaantok. Meron ako naisip na paraan para antokin ka. Ha? Dapat mapagod ka muna. Ikaw talaga. Maaga pang pasok ko sa trabaho bukas. Bakit? Ayaw mo? Diba? Kaya ka pumayag na magsama rin tayo para nagagawa natin yung gusto natin kahit anong oras. Pagod ako eh. Ano ba yan? Ano bang iniisip mo? Kasi naninibago lang ako sa ikinikilos ni Sophie. Para bang ang tamlay niya, madalas walang kibo. Paano nami-miss yung nanay niya? Yun yung dahilan. Kaya laging may sumpong batang yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako naiintindihan. Baka naman nagkikita sila ni Nerissa. Nagpupunta siya rito nang hindi mo alam. Hindi ah. Ha? Tsaka kung pupunta dito yun, hindi ko siya ihaharap kay Sophie. Huwag mo na nga lang pansinin ng bata, talagang ganun lang yun. Ama ko, at hindi mayaalis sa akin na mag-alala. Hindi ko naman siya pinababayaan. Sabi ko nga sa'yo, Jobert, parang tunay na anak ko kung alagaan ko si Sophie. Napanaginipan ko ang anak ko kagabi, Arman. Lagi mo kasi siyang iniisip. Ano na kaya nangyari sa anak ko? Gusto kong bisitahin siya. Nerissa, baka magsayang ka lang ng oras. Sabik na ako makita si Sophie. Sige, ikaw ang bahala. Pumapayag kang puntahan ko siya? Nagtataka nga ako na Risa eh. Dahil hindi na halos lumalabas si Sophie at lagi nakasara yung bahay. Sinong kasama niya lagi sa loob ng bahay? Ang bagong asawa ni Jobert. Mama Erica nga ang tawag sa kanya ni Sophie. Talagang gusto na niyang agawan ako ng posisyon sa anak ko. Pero hindi siya nakikialam ako ha. Iba kasi yung kutob ko. Saan? Sa nangyayari? Paano laging sarado yung bahay? Halos hindi pinalalabas si Sophie. Iniisip mo na may hindi magandang nangyayari? Ewan ko. Katuhin ko kaya? Ay naku, wag na. Hindi ka rin naman pagbubuksan nun. Lalo na nga kapag nalaman na ikaw yung bisita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong iniiyak mo dyan? Ayoko na po. Anong ayaw? Tama ka ba? Masama po kasi. Wala ka namang inaagrabyadong tao. Bakit? Meron ka ba sinaktan? May niloko ka ba? Wala, diba? Ang dali-dali nga ng pinagagawa ko sa'yo. Kasi po. Ay, tama na. Tama na. Ayoko nang marinig pa yung sasabihin mo, ha? Gawin mo na lang yung gusto ko para nagkakasundo tayo, okay? At saka bibili natin yung gusto mo. Basta sumunod ka lang. Maliwanag ba?
O sige na, huwag ka nang umiyak. Mag-ready ka na. Maya-maya lang sisimulan mo na yung trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, magsasayang ka lang ng oras. Arman, hindi kasi ako mapalagay. Pero hindi mo naman nakausap pa. Sabi ni Perlita, halos hindi raw pinalalabas ng bahay si Sophie. Pagkagaling sa school, sa loob ng bahay na lang ito. Bakit? Hindi rin niya alam. Kaya nga lalo lang ako nababahala. May naririnig ba siya na sigaw na baka sinasaktan si Sophie? Wala naman. Tahimik nga raw lagi yung bahay eh. Oh. Lalo na kapag naroon si Sophie. Baka naman walang problema. Yung nagkwento lang sa'yo ang nag-iisip na meron. Mas nakakatakot nga yung ganun. Kanina ko pa kayo hinihintay ni Sophie. Ay, naku, nag-shopping kami ni Sophie. Tuwan-tuwa nga siya kasi marami kaming nabili. May ipinang-shopping kayo? Wala naman akong binibigay na pera sa'yo ah. Ha? Na-expect pa ang sweldo ko. Jobert naman, ano ka ba? May online business ako. Reseller ako ng kung ano-ano, kaya kumikita ako. Ganun ba? Oo. Oh, anak. Ano yung mga nabili mo? Damit po at laruan. Bakit ganyan ang itsura mo? Dapat matuwa ka dahil binili ka ng Mama Erica mo ng damit at laruan. Masaya naman po ako, Papa. Parang hindi naman. Ay, pagod lang yan si Sophie. O sige na, Sophie. Doon ka muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka, okay? Mahal, salamat ah. Dahil hindi mo pinababayaan si Sophie. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tuturing ko siyang parang tunay na anak. Lalo na, wala pa tayong anak. Kaya lahat ng panahon ko sa kanya lang. Hindi nga ako nagkamali. Kaya tama lang na wag nang magpakita pa yung nanay ni Sophie. Takot siya sa'yo, di ba? Saka, wala siyang karapatan kay Sophie. Masama siyang babae. Mahahawa lang ng kalandian niyang anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sophie? Anong ginagawa mo dito sa harap ng bahay namin? Kanina ka ba rito? Opo, Aling Perlita. Bakit ka umiiyak? Halika doon sa loob ng bahay. Halika. Aling Perlita. Ano? May problema ka ba, Sophie? Ayoko na po. Ayoko na po. Anong ayaw mo? Yung pinagagawa po sa akin ni Mama Erica. Nakakadiri po. Anong nakakadiri? Lagi naman tahimik ang bahay niyo. Si Mama Erica po. Pinaghubad niya ako ng damit. Tapos, pinaharap niya ako sa webcam. Habang may kausap po siyang taga-ibang bansa. Ang bastos po nila. At saka kung ano-ano pong pinagagawa sa akin. Dahil yun ang utos ng matandang lalaki na kachat niya. Ano? Opo! Ayoko na po! Hindi ko na po kaya! Dahil alam ko pong mali ang pinagagawa niya! Ayoko na po! Ayoko na! Sophie, wala ka dito sa bahay nung dumating ako. Naandun ka pala sa bahay ng Perlita na yon.
Nainip lang po ako dito sa bahay. Binabad mo na ba sa Pride detergent powder yung mga labahin? Sinabi ko sa'yo yung kanina, di ba, bago ako umalis? Opo, ginawa ko po. Tsaka hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Sorry po. Tsaka sinabihan din na kita, ha? Wala ka sasabihin kahit ano sa kahit na kanino. May sinabi ka ba kay Perlita? Sumagot ko! May sinabi ka ba sa kanya? Ano? Nagkwento nga sa akin si Sophie. Umiiyak pa nga siya eh. Ayop siya. Napakabata pa ng anak ko pero ginagamit niya sa kung anong kalaswaan. Pinagkakakitaan niya si Sophie. Ang alam kong tawag sa ginagawa niya, cyber sex trafficking. Pinagkakakitaan niya si Sophie. Binebenta niya sa mga foreigner na nakakachat. Walang hiya siya. Hindi na siya naawa sa anak ko. Gusto niya sirain ang kinabukasan ni Sophie. Nerissa, ayoko sana makialam eh. Pero maling-mali ang ginagawa ni Erica. Hindi ko mapapatawad ang walang hiyang iyon. Maghaharap kami. Buksan mo itong pinto! Mga walang hiya kayo! Buksan mo itong pinto! Ano kailangan mo? Bakit mo hinahayaang babuyin ng babae mo ang anak ko? Ano ba sinasabi mo? Tinuturuan ni Erica ng kalaswaan ng anak ko. Pinagkakakitaan niya. Napakasama ng kinakasama mo! Nerissa, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, ha? Hindi masamang babae si Erica. Hindi sa katulad mo. Pinagtatakpan mo siya? Siguro dahil pinagkasundoan ninyo na mapagkakitaan si Sophie? Anong klase kang ama, Jobert? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag niyong kalakalin ang kainosentehan ng anak ko. Ibigay mo na lamang siya sa akin kaysa mapahamak siya sa puder ninyo. Huwag niyong sirain ang kinabukasan niya. Pwede ba tumigil ka sa mga sinasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento para lang kunin sa amin si Sophie. Dahil hindi ko siya ibibigay sa gaya mong walang kwenta! Saan mauuwi ang pagtatalong yon ni na Jobert at Nerissa? Paniwalaan kaya ni Jobert ang mga sinasabi ng dating live-in partner tungkol kay Erica? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Olive Madridejos bilang Nerissa. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako
ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinahangad kundi ang lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya, ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yon. Ginawa pa ako ng issue? Inintriga pa ako? Hindi ko nga alam kung kanino ba galing ang balitang yun. Pinagkakakitaan mo raw si Sophie. Buwisit na yun? Paano ko pagkakakitaan yung anak niya? Cyber sex trafficking daw. Ano? Yun ang sabi niya. Hindi ko nga alam kung paano gawin yan. Tsaka sinong nagsabi sa kanya na ginagawa ko yung kay Sophie? Ewan ko. Kaya nga paano ko siyang paniniwalaan? Bakit? Nakikita ba niya ang bawat kilos niyo? Wala naman siya rito. Ayun na nga. Kaya gumagawa lang ng chismis yung nirisa na yan para makuha niya yung anak niya. Alam ko yun, pero nagkakamali siya. Dahil kahit ano pang paninirang gawin niya, hindi ko ibibigay sa kanya si Sophie. Kahit umabot pa kami sa korte, siya lang ang mapapahiya dahil sa ginawa niyang kataksilan at panloloko sa akin. Ikaw pa ngayon ang lumalabas na masama at nanggugulo?
Ganon na nga, Arman. Ikaw naman kasi, bakit ka pa nagpunta ron? Hindi ako pwede manahimik lang. Anak ko ang sangkot dito. Biktima siya. Naagrabyado. Sigurado ka bang totoo nga ang kwento ng taong nagsumbong sa'yo? Hindi magsisinungaling si Perlita. At wala ring dahilan para magsinungaling siya. Dahil si Sophie mismo nagsumbong sa kanya. Umiiyak nga raw nung makausap niya eh. Eh kung isumbong natin sa pulis, Naisip ko na yun. Kaya lang, baka hindi tayo paniwalaan. ang sabi mo nagsumbong si Sophie doon kay Perlita. Oo, pero syempre, magsisinungaling si Erica kapag pinuntahan sila ng pulis. Gagawa ng dahilan yun. Anong gagawin mo? Dapat magkaroon ako ng ebidensya para maipakulong ko ang babaeng yun. Pati na rin si Jobert. Dahil pinababayaan niya ang aking anak. Nerissa, kailangan mapatunayan muna natin na totoo ang ginagawa ni Erica. Kawawa ang anak ko. Gusto ko siya makuha. Hindi ganun kadali yun. Pero hindi ako titigil. Kahit ano gagawin ko, makuha ko lang si Sophie. Para hindi siya gamitin sa kung ano-anong kalukuhan. Pananagutin ko silang dalawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, Perlita, no? Bakit? Anong problema mo sa akin? Yung bunganga mo, Oh, ano kaya kung sungal-galing kita, pamagain ko yan? ano bang kasalanan ko sa'yo? Kunwari ka pa. Kala mo, hindi ko alam na ikaw yung nagsabi sa nanay ni Sophie na kinakalakal ko yung anak niya? Eh, yun naman talaga ang ginagawa mo eh. Kaya nga lagi na lang sarado yung bahay nyo. At hindi mo halos pinalalabas ang bahay si Sophie. Yung ba sinumbong niya sa'yo? Oo! Naniwala ka naman agad! Galit si Sophie sa akin dahil may nagawa siyang kasalanan at sinumbong ko yun sa papa niya. Eh, gumagawa siya ng kwento para magalit sa akin si Jobert. Gumaganti siya. Tsaka gusto ni Sophie, dun siya sa nanay niya. Hindi ako naniniwala. Umiiyak si Sophie na magkwento siya sa akin. Eh, maarte lang yun. Kasi naman Perlita, ang hirap sa'yo. Madali kang maniwala. At pakialamera ka pa. Pwede ba? Yang buhay mong pakialaman mo, hindi buhay ng ibang tao? Buisit! Ikaw ha, napakadaldal mo. Sinabihan na kita, hindi ba? Hindi ka marunong makinig. Ayoko na po na pinagagawa niya sa akin. Ayoko na po, Mama. Bakit? Mahirap ba yung ginagawa mo? Aarte ka lang naman sa harap ng webcam? Magpo-post ka lang na parang modelo? Bakit po kailangan wala akong suot? At gawin ko yung inuutos ng lalaking kachat niyo? Dahil nagbibigay siya ng pera. Hindi ba nakakabili tayo ng gusto natin? Ikaw, nakakabili ka ng bagong damit tsaka yung mamahaling laruan. Oh, ano pa bang ayaw mo doon? Para ka lang naman naglalaro. Tapos kikita ka pa, oh. Pero di po ba? Mali yung magubad at ipakita sa ibang tao? Paano naging mali? Wala ka namang inaagrabyado. Wala ka sinasaktan. Nakikipaglaro lang tayo doon sa mga foreigner na nakakausap natin sa internet. Tapos magkakapera na tayo. Sinugod ka pala ng ex mo Wala sigurong magawa. at pinaratangan pang pinagkakakitaan ni Erica si Sophie. Yun ang ipinagpuputok ng butsin niya. Akala naman niya maniniwala ako. Gumagawa lang siya ng kwento para magalit ako kay Erica. Eh pare, paano kung totoo? Imposible yun, pare. Hindi yun magagawa ni Erica.
Mahal niya si Sophie. Para nang ang anak kung asikasuhin niya. At nakikita ko naman yun, Lucas. Kinausap mo na ba anak mo? O tinanong ko siya pero hindi raw totoo. Mahal ni Erica si Sophie. Kaya imposibleng gawin niyang ganong bagay. Hindi niya sisirain ang buhay ng anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mama! Tulungan niyo po ako! Ayoko na! Sophie, anak, Kunin niyo na po ako, Mama! ano bang ginagawa niya sa'yo? Ayoko na po! Ayoko na po kasama sila! Ayoko na! Kunin niyo na po ako! Teresa, bakit? Nanaginip ako, Arman. Napanaginipan ko si Sophie. Kailangan niya ng tulong ko. Baka kung ano nangyayari sa kanya. Lagi ka kasing nag-iisip ng hindi maganda. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang kalagayan ni Sophie. Maligo ka na. Heto ang Shield Bath Soap, ha? Para presko yung amoy mo. Bilisan mo! Mama Erica, pwede po ba ako lumabas ng bahay kapag tapos na po ako maligo? At saan ka na naman pupunta? Diyan sa kapitbahay nating chismosa para magsumbong kay Perlita? Hindi. Hindi ka lalabas ng bahay. Pero... Hindi mo ba ako naiintindihan? Huwag matigas ang ulo mo, ha? Halika na. Doon na tayo sa kwarto. Ano po? Magtatrabaho na tayo. Kailangan natin kumita para mabili mo rin yung gusto mo. O ano, tumayo ka na dyan. Huwag mo na ako hintayin na mapikon sa'yo, ha? Walang tao kina Jobert. Pumasok siya sa trabaho at sina Erica at Sophie, nakita ko umalis. Hatid sundo niya sa school. Alam mo, hindi ko na nga rin nakakausap eh. Halos hindi na ako mapagkatulog. Mula nang sinabi mo sa akin ang isinumbong sa'yo ni Sophie. Tinarayan nga ako ng babaeng yun. Kinumpronta ako na wag daw ako manira at pasamain siya. Nagkausap na rin kami ni Jobert. Gumagawa lang daw ako ng kwento para guluhin sila. Hindi ako naggugulo. Ang gusto ko lang iligtas ang anak ko sa kamay nila. Nariksa, alam mo may kutob ako na wala ring alam si Jobert. Lihim sa kanyang kalokohan ni Erica. Ewan ko. Baka pati siya na-impluwensyahan na rin ang babaeng yon. Dahil pareho sila mukhang pera. Perlita, hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangan mailayo ko sa kanila si Sophie. Naku, naaawa na rin ako sa anak mo eh. Ramdam ko ang paghihirap ng loob niya na makausap ko siya. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Hindi ko naman gustong iwan siya. Pero wala akong magawa. Pinalabas din nila masama akong ina. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinahangad kundi lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama.
Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya, ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Makuha pa kaya ni Nerissa ang anak sa poder ni na Jobert? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Olive Madrideos sa papel na ni Risa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinangad kundi ang lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya, ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Pwede po, Erika. Tama na yung iyak. Nakakairita ka na eh. Hanggang kailan ko po ba gagawin yun? Hindi ka pa rin ba nasasanay? Paulit-ulit mo nang ginagawa, nagre-reklamo ka pa rin. Kasi po mali. Ay, ikaw lang nag-iisip ng mali. Nagkakapera nga tayo, sasabihin mo mali. Kasi po hindi maganda. Hindi ba dahil sa trabaho natin, hindi tayo kinakapos? Meron tayong masarap na kinakain. Nakakabili tayo ng gusto nating bilhin. O alin doon ang mali, ha? Alin ang hindi maganda doon? Saka ikaw, ha? Wag na wag ka magkukwento kay Aling Perdita. Wala siyang maitutulong sa buhay natin. Sana, isinama mo na lang ako sa pagpunta ron. Okay lang naman. Kahit ako lang, Arman. Ano nangyari? Walang tao. Kaya hindi ko sila nakausap. Alam mo, Nerissa, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Kahit na mahirapan pa ako, Arman, kakayanin ko. Eh, wala namang pruweba kung totoo nga ang sinasabi mo eh. Mula nang magsumbong si Sophie, hindi na siya pinalalabas ni Erica. Laging nasa loob ng bahay. Hindi na rin pinapapasok sa eskwelahan? Pinapapasok, pero binabantayan. Ayaw na may makakausap na ibang tao. Ganun na nga, Arman. Ibig lang sabihin, iniiwasan niyang may ibang makausap si Sophie at may makakwentuhan. Anak, anong ginagawa mo? Magtatrabaho na po. Magtatrabaho? Saka bakit wala kang damit? Ganito po talaga. Ano? Jobert, nakasanayan na kasi ni Sophie maligo kapag ganitong oras. Sandali, Erica. Ano yung trabaho na sinasabi niya? Ay, yung trabaho dito sa bahay. Naglilinis kami. Nag-a-apply siya ng star wax, floor wax sa sahig para mas malinis at makintab. Tapos tinutulungan niya ako sa online business ko. Yun yung trabaho sinasabi niya. Ganun ba? Oo. Papa? Oh, bakit anak? Oh, Sophie, sige na. Oh. Pumunta ka na doon sa banyo para makapaligo ka na. At mamaya, tulungan mo ako sa online business ko, ha? Pati pala sa online business mo, katulong mo si Sophie. Oo. Para habang bata pa matuto na ng business. Makakatulong sa kanya yun paglaki niya. Ganun ba? Bakit? Huwag mo sabihin nagdududa ka. At pinaniniwalaan mo yung mga sinabi ni Perlitang pakialamera. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Jobert, Bakit? nagtataka lang ako, Lucas. Saan? Sa ikinikilos ng anak ko, O bakit may problema? para kasing kakaiba eh. Ano ibig mo sabihin? May ginagawa bang hindi maganda si Erica sa anak mo? Yun nga ang hindi ko maintindihan.
Siguro naman, kung meron, magsusumbong siya sa'yo. Uy, may nakita ka bang pasa sa katawan niya? Wala naman. Saka hindi siya sasaktan ni Erika. Uy, Kaya lang, kakaibang ikinikilos niya eh. Sophie, hindi ko gusto yung ginawa mo nitong nakaraang araw at sa harap pa ng papa mo, ha? Bakit po? Nagtanong ka pa. Gusto ko lang naman po sumunod sa sinabi niyo. Kailangan ko magtrabaho para hindi na rin kayo nagagalit sa akin. O bakit umarap ka ng walang damit sa harap pa ng papa mo? Para po mag-ready sa trabaho. Tanga ka ba? Hindi nga dapat malaman ng papa mo sikreto natin. Sikreto? Oo! Kasi nga pagbabawalan niya tayo. Pero... Ay, nako! Huwag ka na nga maraming tanong dyan. Basta, wala ka sasabihin, ha? At tandaan mo yun. Dahil kapag sumira ka, malilintik kong ka sa akin. Hindi kita sinasaktan, pero mapipilitan akong gawin yun. Larissa, umiiyak ka na naman. Si Sophie, naiisip ko siya. Hayang ka na naman eh. Kanina kasi nanood ako sa balita dun sa TV. Tungkol sa mga batang biktima ng cyber sex trafficking. At mismo kamag-anak pa nila ang pumilit sa mga bata na gawin yun. Nakita mo sa kanila ang anak mo? Oo, Arman. Ang sakit isipin na gumagawa ng kalaswaan ng anak ko dahil sa takot at utos ng ibang tao. Nahihirapan tayong gumawa ng hakbang dahil wala tayong sapat na katibayan. At ayaw maniwala ni Jopert. Kaya nga nagagalit ako sa kanya. Pinipilit na walang gagawing masama si Erika kay Sophie. Paano? Malaki ang tiwala. Yun na nga. Samantalang hindi naman katiwa-tiwala ang itsura. Mananagot sila sa akin pareho. Silang dalawa'y mabubulok sa kulungan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa, papasok na po ba kayo? Oo anak. Papa, O bakit? May sasabihin ka ba? Papa. Oh, Jobert! Malilate ka na sa trabaho mo. Teka, may sasabihin pa yata sa akin si Sophie. Sophie, sa akin mo na lang sabihin, ha? Kung meron kang kailangan na pumasok sa trabaho ng papa mo. Oh, sige na, Jobert. Anak, sabihin mo na lang kay Mama Erika mo, ha? Oo nga. Siya na bahala sa'yo. Umalis pala si Perlita. Saan kaya siya nagpunta? Saradong-sarado na naman ang bahay ni na Jobert. Ha? Bukas ang pinto ng bahay. Si Sophie, ang anak ko. Siya yung lumabas sa pinto. Pupuntahan ko siya. Sophie! Sophie, anak! Sophie! Anak ko! Sophie! Anak ko! Mama, sasama na po ako sa inyo. Ayoko na po rito. Isama niyo ako. Oo, anak, isasama kita. Halika na. Hindi ko hayaan masira ang buhay mo sa kasama mo. Hoy! Saan mo dadalhin si
Isasama ko na siya! Hindi mo siya pwedeng kunin! Sinisira ninyo ang buhay ng anak ko! Ano bang sinasabi mo? Bangag ka ba, ha? Nagdadrugs ka? Baka ikaw ang nagda-drugs dahil sa pinagagawa mo sa anak ko! At ang kinilang ito! Hindi mo ang sabay na kasama ka! Itiwan mo siya, Nerissa! Hindi mo siya maisasama para matulad lang sa'yo. Ako pa ngayon, ha? Kayo nga ang nagtutulak kay Sophie sa kapahamakan? Bata pa'y sinisira na ninyo ang buhay niya! Erika, isama mo na sa loob ng bahay si Sophie. Ako nang bahala sa babaeng ito. Sige na! Sophie! Anak! Nerissa, hindi ka ba titigil sa kabaliwan mo? Hindi ako nababaliw, Ano Jobber! itong ginagawa mo? Kung ano-anong sinasabi mo, pilit mong sinisiraan si Erika. Pinasasama mo siya. Dahil yun ang totoo! Masama siya! Pugad ng kalaswaan ang pagkatao ng kinakasama mo! At idinadamay pa niya si Sophie! Kinakalagkad niya patungo sa putikan! Napakabata pa niya, Jobert, pero nilalaso na niya ang utak ng anak ko! Tama na! Kung may pugad ng kalaswaan, ikaw yun! Dahil sa ginawa mo! Hindi ka na kontento sa akin, kundi humanap ka pa ng iba. Mas pinili mong lalaki mo kaysa sa amin ng anak mo! Hindi totoo yun! Anong hindi? Sinikap kong mahalin ka at tanggapin ka para kay Sophie. Pero napakahirap. Dahil kapag nakikita kita, pag tumatabi ka sa akin, bumabalik ang ginawa mong kahayupan. Ang panghahalay mo sa akin. Nerissa! Ang sakit-sakit pa rin isipin nun. Hindi pala mawawala yun kahit pa pinanagutan mo. Kung sumama man ako sa iba, dahil si Arman ang totoong mahal ko. Siya ang boyfriend ko na hindi nagbago ng pagtingin sa akin sa kabila ng sinapit ko. Tanggap niya ako kahit ano pa nakaraang ko. Anong paliwanag mo? Kahit ano pang sabihin mo, nagtaksil ka pa rin! Hindi pagtataksil na piliin ko ang lalaking totoong kumahal at makapagpapasaya sa akin. Ang tanging gusto ko lang ngayon, kunin na sa'yo si Sophie dahil sinisira ninyo ang buhay niya. Mahal ko si Sophie dahil anak ko siya. At hindi ko sisirain ang buhay niya. Pero si Erika, sinisira niya ang buhay ng anak ko. Hindi ka ba titigil sa kapaparatang mo? Mahal ni Erika si Sophie! Kausapin mo ang anak mo. At hindi lang si Erika ang paniniwalaan mo dahil sinungaling siya. Kailan ka matatauhan, Jobert? Hindi mo totoong kilala ang babaeng kasama mo. Masama siya. Kinukulapulan niya ng putik ang kainusentehan ng anak ko. Nerissa! Kaya maawa ka. Ibigay mo na sa akin si Sophie. Sa akin na lang ang anak ko. Paniwalaan na kaya ni Jobert ang mga sinabi ni Nerissa? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsigalap ay sina Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Olive Madridejos sa papel na Nerissa. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko.
Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Mahal na mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinangad kundi ang lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya, ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw uli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Nagdrama na naman sa harap mong nirisang yon. Erika, paulit-ulit na sinasabi yun sa akin ni Nerissa. Ang alin? Na kinakalakal ko si Sophie? Oo, pinagkakakitaan mo siya gamit ang internet. Parang gamit na ibinebenta mo online. Naniwala ka naman. Jobert, naninira lang yun. Gusto niya siraan yung pagsasama natin. At gusto niya kunin sa iyo ang bata. Ewan ko ba? Anong ewan ko ba? Huwag mo sabihin pinaniniwalaan mo ang kasinungalingan niya. At nagdududa ka na sa akin. Saka na lang tayo mag-usap. Kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? May kailangan lang akong asikasuhin. Si Sophie, bantayan mo ha. Baka bumalik dito sa Nerissa. Huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay sa kanya si Sophie.
Nerissa, tama na. Kanina ka pa umiiyak. Arman ang anak ko. Damang-dama ko na nahihirapan siya ron. Pero ayaw ngang ibigay sa'yo. Kunin natin siya. Nang nakita kami kanina, ang higpit ng yakap niya sa akin. Ayaw na niyang bumitaw. Nagmamakaawa siya. Gusto na niyang sumama sa akin. Kung kukunin natin siya, hindi pwede sa paraang gusto mo. Pero paano? Dapat sa legal na paraan. Matagal pa yon. Mahabang proseso. Pero iyon ang dapat. Para walang gulo at walang problema. Nahihirapan siya roon, Arman. Kasama niya roon ang tatay niya. Walang pakialam si Jobert kay Sophie. Yun ang nakikita ko. Mas pinaniniwalaan niya ang mga sinasabi ni Erica kaysa pakinggan ng bata. Naiintindihan kita, Nerissa. Kaya lang, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ang dami mong dahilan. Nagpapaliwanag lang ako sa'yo. At hindi mo pa ako diretso yan, Arman. Sabihin mo na lang na ayaw mo. Ayaw mong kasama natin ang anak ko. Ano ba sinasabi mo? Hindi totoo yan. Yun ang nararamdaman ko. Dahil hindi ka nauubusan ng dahilan. Akala ko pa naman naiintindihan mo ko. Hindi pala. Nagkukunwari ka lang na gusto mong kasama natin si Sophie para mapagaan ang loob ko. Pero ang totoo, ayaw mo. Ayaw mong tumira siya dito sa atin. Nagkakamali ka. Umiiwas lamang akong maipit ka sa sitwasyon at madagdagan ang problema mo. Mahal kita, Nerissa. Ang hangad ko lang ay yung makabubuti sa'yo, pati na rin sa anak mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Nerissa, aga mo yata. Perlita, ang anak ko, kailangan tulungan ko siya. Gusto ko siya makuha. Pero hindi magiging madali yun eh. Alam ko, pero hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kanina pa sarado ang bahay ni na Jobert. Ganyan naman lagi yan. Nakasara lagi yung pinto't bintana. Akala mo laging walang tao, ha? Nakabukas lang yan kapag day off ni Jobert sa trabaho. Pupuntahan ko si Sophie. Ay naku, Nerissa, mag-aaway lang kay ni Erica. Hindi naman niya ibibigay sa'yo si Sophie. Bahala na. Kahit ano gagawin ko para makuha ko lamang sa kanya ang anak ko. Hoy, Nerissa, ang tigas ang ulo mo. Ay, bahala ka nga. Jack, malaking gulo na naman ito. Tahimik ang bahay. Parang walang tao. Pero sabi ni Perlita, hindi naman umaalis si Erica. Kaya narito sila ng anak ko. Hindi nakalak. Dahan-dahan akong papasok sa loob. Alam kong may ginagawang kalukuhan ang Erica nito sa aking anak. Ano ba? Iyak ka lang, iyak ka dyan. Sabi ko, sumayaw ka. Dance! Yan ang gusto ng kliyente natin eh. Ano, naghihintay siya. Oh, pinapanood niya tayo. Sumayaw ka na nang walang saplo. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Aba, ginagaling mo na naman ako eh. Hindi ba sabi ko sa'yo, sumunod ka lang dahil magkakapera tayo.
pagod na po ako. At Tsaka sasabihin mo na naman mali. Trabaho lang ito. Tinutulungan mo lang kami ng papa mo. Walang mali doon. pero... Ay, nako. Wala nang maraming dahilan, ha? Sige na. Gawin mo na yung gusto ng kliyente. Mamaya, may nakabook pa tayo. May isa pang kliyenteng naghihintay sa'yo. Napakasama mo, Erica. Ganyan pala ang pinagagawa mo sa anak ko. Pinagkakakitaan. Binababoy mo ang murang katawan niya. Ayop! Ayop ka! Ayun ang kusina. Magbabayad kang walang hiya ka! Yan. Ganyan. Sige ba? Igiling mo yung katawan mo. Yan. Huwag mong takpan yung katawan mo. Hindi yan makikita sa webcam. Yan pa naman yung gusto-gusto ng mga mahihilig na foreigner. Yang mura at sariwang katawan. Ayop ka, Erica! Napakasama mo! Ganyan pala ang ginagawa mo sa anak ko! Paano ka nakapasok dito? Kaya pa kang kutsilyo? Hindi dapat binubuhay ang gaya mo! Isang Walang puwag sa mundo ang tulad mo! Jobert! Jobert! Mabuti dumating ka! O bakit? Si Risa! Nakapasok yata sa bahay niyo. Ha? May narinig akong ingay. Parang mayroong nangyari. Ano? Anong nangyari dito? Nelsa! Ano ito ginawa mo kay Erica? Pinatay ko siya, Jobert. Dahil sa ginagawa niya, masama siyang tao! Hayop ka, Nelsa! Si Erica ang hayop! Hindi mo ba nakikita? Nakahubad si Sophie. Nakita ko kung paano niya kinakalakal ang anak ko. Ibinibenta niya. Ginagawa niyang panoorin ang hubad niyang katawan sa mga dayuhang kachat ni Erica. At pinagagawa ng kahalayan. Pinagkakakitaan niya si Sophie. Ano? Sophie, bakit hindi mo sinasabi sa akin yun? Nasaktan niya po ako pag hindi ko siya sinunod. Pinagbantaan niya po akong papatayin niya ako pag nagsumbong ako sa inyo. Narinig mo? Wala ka kasing panahon sa kanya. Ipinaubaya mo ang responsibilidad mo kay Erica na walang malasakit sa anak ko. Sinisira niya ang pagkatao ni Sophie. Ah! Umalis ka na rito, Nelsa. Ano? Umalis ka na! Isama mo si Sophie, bilisan mo! Iwan niyo na kami dito ni Erica! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Erica. Erica, hayop ka pala. Hayop ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Hayop! Tama lang ang nangyayari sa'yo. Tama lang!
Kasalanan ko rin ang lahat ng ito. Napakalaki ng naging pagkukulang ko sa aking anak. Hindi ko siya nasubaybayan ng gusto. Ipinagkatiwala ko siya sa isang mapagsamantala at masamang tao. Matagal na nabulag ang paniniwala ko dahil sa maling paratang ko sa aking sinirisa. Oh, Diyos ko! Naiintindihan ko na ngayon ang damdamin ng isang nagmamahal at nagmamalasakit sa kanyang anak. Kaya hayaan kong maipagpatuloy mo ang pagkabay kay Sophie. Ano ba nangyari? Saka na lang ako magpapaliwanag, Arman. Kasama mo na si Sophie. Oo, at alam yun ni Jobert. Arman, umalis muna tayo rito. Ano? Saan tayo pupunta? Kahit saan. Hindi anak. Hindi na kita iiwan. O ano bang nangyari? Nag-away po kami ng asawa ko at napatay ko siya. Nalaman ko kasing may kalaguyo siya. Kabo, pusasan na yan. At dali na sa presinto. Sino yung tumawag sa'yo? Si Jobert. Bakit ka tinawagan? Para sabihin na ipakukulong ka niya? Hindi. Siya ang nakakulong. Ano? Inako niyang ginawa kong krimen. Gilbert, may dalaw ka. Narisa, Jobert. salamat sa pagbisita mo sa akin. Salamat din sa pag-asikaso mo sa libing ni Erika. Kulang pa ang mga ito sa pagsasakripisyo mo, Jobert. Ginawa ko ito dahil alam kong itong dapat. Pero ikaw ang magdurusa. Samantalang ako ang may kasalanan. Gusto ko lang makabawi sa anak ko. Inaamin ko, hindi ako naging mabuting ama. Napabayaan ko siya. Kaya naabusong kainosentehan niya. At ginawa pa yun ng taong pinagkakatiwalaan ko. Kaya ngayon, ipinabalik ko na siya sa'yo. Alam kong mas mapapabuti siya kasama ka. At sana, sikapin mong makalimutan ni Sophie ang hindi magandang karanasan niya kasama si Erika. Tulungan mo siyang maging normal na bata. Lahat ay gagawin ko para sa kanya. Wala akong ibang hiniling sa simula pa, kundi ang para sa ikabubuti niya. Pagsabi na rin sa kinakasama mo, salamat. Dahil handa niyang tanggapin at ituring na anak si Sophie. Mabait si Arman. Kung paano niya ako minamahal at pinahahalagahan, alam kong ganun din ang gagawin niya sa anak ko. Kaya isang buong pamilya ang maibibigay niyo sa kanya. Ikaw pa rin ang ama ni Sophie, Jobert. Ngayong may isip na siya, alam ko maiintindihan niya lahat. At ipagpapasalamat niya ang naging
pagsasakripisyo mo. Dahil katulad ko, ang tanging hangad mo'y matupad ni Sophie ang mga pangarap niya. At magkaroon siya ng isang magandang pangako ng bukas.